Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Emil. Taong 1987, Cagayan. JD. Sa isang liblib na bayan na dating tinatawag na Balong Bato, may bahagi doon na hindi na kailanman dinaanan ng kahit sinong residente. Hindi dahil sa mga ahas o mabangis na hayop, kundi dahil merong kakaibang presensya na matatagpuan doon sa lugar. Sa tuwing lulubog ang araw, biglang lumalamig ang hangin na tila ba may humihigop ng init mula sa balat ng mga tao. Kahit mga ibon, kapag dumarapo sa mga puno roon, hindi na muling nakakalipad pa. Sa tuktok ng lugar na yun, matatagpuan ang isang malaking bato. Kulay itim na parang sinunog. May mga ukit ng kabayo, ngunit ang ulo nito ay parang sa demonyo. Mga simbolong tila hindi nagawa ng tao. At sa tuktok ng batong iyon, nakaupo ang isang nilalang na hindi dapat makita ng mundo. Mahaba ang katawan nito. Ang hulma ay parang tao. Ang muka ay mahaba katulad ng kabayo. Pero ang balat, mas maitim pa sa pinakamadilim na gabi. Ang mga ugat sa ilalim ng balahibo ay kumikislap na parabang pulang apoy. Ito ang nilalang na ipinanganak sa sama ng loob, gutom at takot ng mga taong unang tumira sa baryo, o mas kilala sa katawagan na itim na tikbalang. At ngayong gabi, may naririnig siyang humihikbi mula sa isang maliit na bahay sa dulo ng kagubatan. Isang bata, mahina ang katawan, madaling lokohin. Ngumiti ang tikbalang, tumawa, mahina, mabagal at nakakapanindig balahibo. Mukhang sumapit na muli ang panahon. Wika ng itim na tikbalang, sabay lakad papalayo sa batong kinauupuan kanina. Nandito na naman ang bago kong aalukin. Si Emil ay 10 taong gulang, isa sa mga batang madaling hingalin kahit sandali pa lamang naglalaro. Paminsan habang tumatakbo ang mga kaedad niya sa plaza, siya naman ay matatagpuan. Nakaupo sa may tabi, hawak-hawak ang dibdib, hinahabol ang hininga habang pinapanood ang ibang mga bata. Maputla ang kanyang balat, pati na rin ang mga labi, at halos lingguan siyang nabiyahe papunta sa pagamutan, kasama ang ama at ina. Gayunpaman, mabait si Emil. Hindi siya nagrereklamo. Palaging nakangiti. Kailangan, lalo na para sa mga magulang. Ngunit kahit anong ngiti ng binata, nararamdaman niya ang pag-aalala ng mga ito. Anak, Emil, huwag ka muna sigurong lumabas. Mainit ang panahon eh. Baka mapagod ka lang. Dito ka lang sa loob, samahan mo ko, anak. Wika ng nanay ni Emil. Pilit tinatago ang lungkot ng mata. Ayos lang po ako, Nay. Huwag po kayo mag-alala sa akin. At mas masarap po kasi sa labas eh. Mahangin. O siya, sige kung ayaw mo magpapigil. Pero huwag ka sanang tatakbo sa labas ha. Baka mapano ka. Habang nag-uusap ang mag-ina, biglang bumukas ang pintuan. Dumating na ang ama ni Emil. Pagod na pagod at tumutulo ang pawis. Kakagaling lamang nito sa bukid. Dala-dala ang kanilang pananghalian. Huwag ka munang lumabas, anak, kakain tayo ngayon. Dala ko pa naman yung paborito mo. Wika ni Mang Tino, ama ni Emil. Oo nga naman anak, dito ka muna. Halika,
tulungan mo kong ihanda yung pagkain. Hindi na umangal pa si Emil. Tahimik na lamang siyang sumunod sa kanyang mga magulang. Alam niyang nag-aalala ang mga ito. Lalo na, siya ang natatangi at kaisa-isang anak. Matanda na rin ang edad nila. Kitang-kita pa lang sa pagkunot ng noo ng ama, ang mga linya sa ngiti ng ina at ang mga takot na may halong pag-aalala sa kanilang mga mata. Hindi man sabihin, nauunawaan niya ang pinanggagalingan ng kanilang pag-aalala. Kaya sa halip na makipagtalo, pinili na lamang niyang manahimik. Mahinaw na sumunod sa mga ito. Gusto niyang lumabas sa kaloob-looban niya. Kahit minsan ay nakakapagod, pinagpapasalamat pa rin niya na may 2 taong handang gawin ng lahat para sa kanyang kaligtasan. Matapos kumain, maghugas sa mga pinggan at tulungan ang ina sa gawaing bahay. Wala nang natira pang gawain. Si Emil kung hindi dudungo sa bintana, pagmamasdan ang paligid at ang mga batang naglalaro sa labas. Hindi niya maiwasang malungkot at manalangin na balang araw, sana magbago din ang lahat. Mawala na ang kanyang karamdaman. Isang araw, galing sa pagamutan, sinabi ng manggagamot na kailangan na ni Emil na mas matinding gamutan. Kaso nga lang walang pera ang pamilya. Napatulala na lamang ang ama ni Emil, habang ang asawa nito hindi mapigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Bagamat nagbubulungan lamang ang mag-asawa, naririnig pa rin ng bata ang kanilang usapan. Paano na to? Hindi na nga sapat yung kinikita mo para sa pang-araw-araw natin eh. Kahit isama pa yung paglalabada ko, hindi pa rin uubra. Huwag kang mag-alala po na. Magagawa natin yan ng paraan. Makakaya natin to, tandaan mo. Matagal na nating ipinagdasal na magkaroon ng anak. At ngayong pinagkalob na siya sa atin. Tignan mo ang anak nating si Emil. Lumalaban yan kahit hindi niya sabihin. Lumaban din tayo. Tugon ng asawa, sabay yakap at punas sa mga luha na pumapatak sa mata ni Aling Fona. Tay! Tay! Hindi niyo na po kailangan mag-alala, kaya ko po to, konti na lang. Wika ni Emil, habang pilit ang ngiti. Pero sa loob niya, alam niya na pabigat lamang sa pamilya. Dahil sa paglala ng kondisyon ng bata, minabuti na lamang ng manggagamot na ipaiwan si Emil sa pagamutan habang ang mga magulang nito ay pinauwi. Huwag po kayo mag-alala. Maaalagaan naman po namin ang mabuti ang anak nyo dito. Sa ngayon po mas maganda kung umuwi muna kayo para makapagpahinga. Sa nakikita nyo po, mga bata lang po kasi ang pwede sa kwartong ito eh. Pagpapaliwanag ng manggagamot. Hindi na nakipagtalo pa ang mag-asawa. Kagad na silang nagpaalam sa anak. Nangakong babalik sila kinabukasan bago pa sumikat ang araw. Kahit nakangiti ang mga ito, hindi may tatago ng pamilya ang lungkot sa kanilang mga mata. Nang gabing yun, habang tulog ang lahat, si Emil ay tumayo sa kama at pumuslit sa bintana. Sinikap niyang umuwi ng bahay, ipamuka sa mga taong kaya niya at hindi siya mahina. Habang naglalakad, hawak-hawak nito ang dibdib. Hinihingal ng mas malala pa kumpara sa dati. Konti na lang. Konti na lang. Malapit na. Pero mali siya. Hindi niya kinaya. Napilitan siyang umupo sa gilid ng gubat. Sa ilalim ng malaking puno, malamig ang hangin. Tahimik ang paligid. Tanging mga kuliglig lamang ang maririnig. Napakapayapa. Hindi niya maiwasang mapapikit at maluha. Kung hindi lang sana ako nabuhay, sabi ni nanay at tatay, ako ang dahilan kung bakit sila masaya. Pero
Bakit ako'y nagdadala ng kalungkutan sa kanilang buhay? Wika ng binata sa sarili habang pumapatak ang kanyang luha. Natigilan siya nang biglang makarinig ng kaluskos sa paligid. Pinakiramdaman niya muna ito dahil baka naliligaw lamang na hayop ang dahilan. Ngunit nang hindi tumigil, nagkusang loob na ang bata. Tumayo ito sa kinaupuan. Tao po? Tao po? May biglang pumasok na hangin mula sa loob ng gubat, pero tila may kakaiba rito. Mabigat. May kasamang masamang presensya. Nakarinig siya ng tunog ng mabigat na paa na tila ba nagmumula sa kabayo. Hindi pang tao, hindi pang hayop. May mga dahong gumagalaw, ngunit tumigil naman kanina pa ang hangin. May aninong dumaan sa likuran ng mga puno. Pero paglingon ng bata, wala. Ganun pa man, ramdam niya na may mga matang nakatingin sa kanya. Habang sinusuri ng mabuti ang paligid, doon niya unang nakita ang pulang mga mata. Kasunod ang singhap ng kabayo. Mahinang bata. Wika ng boses na parang dalawang tao na sabay na nagsasalita. Malalim at umaalingaw-ngaw sa paligid. Lumabas mula sa dilim ang isang nilalang. Mahaba, mataas, malakas ang tindig. May ulo ng kabayo ngunit katawan ng tao. Ang buong balat ay parang sinunog. Itim na itim. Kumikintab na parang binalot ito ng langis. At ang buhok ng kabayo sa ulo ay parang usok. Sumasabay kasabay ng hangin. Napatras ang bata. Tila binalot ng takot ang mahinang puso nito. Huwag! Pakiusap! Huwag kang lumapit sa akin! Huwag kang magpatawa, bata. Sa tingin mo ba, kakaawaan o matatakot ako sa isang katulad mo? Wika ng nilalang at dahan-dahan itong lumapit. Sa bawat hakbang ay nanginginig ang lupa. Mahinang uri ng nilalang, mahinang dibdib, sakitin, kaawa-awang paslit, pinanganak kang mahina. Napayuko na lamang si Emil sa bawat salitang binibitawan ng nilalang. Bagamat masakit, alam niyang may katotohanan ang lahat ng ito. Nakakaawa din ang mga magulang mo. Matapos silang magsakripisyo ng ilang taon, manalangin na magkaroon ng anak. Ang binigay pa sa kanila, isang sakiting paslit. Pero kaya kitang pagalingin. Kagad umangat ang ulo ni Emil nang marinig ang sinabi ng tikbalang. Pero paano po? Napangisi na lamang ang nilalang, ang ngiti na may tinatagong kasamaan. Ibibigay ko sa iyo ang lakas na hindi mo kailanman makukuha sa mga tao, maging sa mundong ito. Hahaba ang buhay mo. Lalaki ang pangangatawan. Magiging malakas ka.